Nagsisimula ang episode sa mga sundalo na nagmasid sa isang misteryosong lalaki na tinatawag na Fate, dahil sa kanyang maskara na kanilang inilarawan bilang isang nakakatakot na mukha at kaagad na umurong ang lahat pagkatapos makita siya. Pagkatapos nito, inalis ni Fate ang kanyang maskara at nakikipag-usap ito sa kanyang espada sa paraang telepathic. Malamang ay napapaamo siya ng kakaibang maskara at determinado siyang palakasin ang kanyang mga estadistika. Bago pa man ang mga banal na kabalyero ay sumalakay upang sirain ang kanyang nayon at alamin ang kanyang kinalalagyan. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa umaga ng alas 9, kung saan si Fate ay nagtitrim ng mga puno sa malaking hardin at sa oras na ito, lumapit ang babae na si Roxy at ininform siya tungkol sa isang lihim na misyon na kailangan na sasamahan niya. Agad na sumasang-ayon si Fate at sumakay sila sa isang karwahe at habang nagmamaneho, ibinabahagi ni Roxy ang ilang impormasyon tungkol sa isang lupain sa silangan na pag-aari ng pamilya Hart, na sobrang ganda at napupuno ng mga gulay at pananim. Nagbibiro si Fate at binanggit na kung ang misyon ba nila ay ang mangolekta ng mga ubas, subalit biro lang niya iyon at matapos ang kalahating oras ay nakarating na sila sa kanilang pupuntahan at ang ina ni Roxy kung saan ito'y may berdeng balabal at magandang buhok, ay nakamasid sa kanila. Nang makita niya si Roxy, dali-dali itong lumapit at tila nagmumukhang siya ang ina nito at nang tanungin ng ina niya ang kanilang kalagayan, ay sinabi ng ina niya na mas magaan na ang nararamdaman niya ngayon at pagkatapos, tinanong ng kanyang ina ang tungkol sa lalaki na kasama ni Roxy. Itinuro ni Roxy si Fate at ininform siya na ang lalaki ay ang kanilang bagong lingkod na kasama nila sa kanilang misyon at siyang magiging kanilang tagapagtanggol, binanggit rin niya na nais niyang makilala siya ng lahat. Si Fate ay nagpapakilala ng kanyang sarili na may konting hiya at pagkatapos ay binanggit ni Roxy na ang pangalan ng kanyang ina ay Aisha Hart, at ipinahayag nito ang kanyang kaligayahan sa kanilang pagbisita. Nagpasalamat si Fate sa kanilang lahat sa kanilang kabaitan at pagkatapos nito, nagugnay ang espada ni Fate sa kanya sa paraang telepathic at binanggit na tila isang magalang at formal na babae si Aisha. Tapos nun, gumamit si Aisha ng kanyang mga kamay upang ipahiwatig kay Fate na lumapit at nang lumapit si Fate, tinanong siya ni Hart kung siya ba ay may gusto sa kanyang anak na si Roxy at nang marinig ito ni Roxy, nahiya siya at nagpula ang kanyang mukha. Nagulat naman si Fate at kitang-kita ang kanyang hiya at pagkatapos ay pinagsabihan siya ng kanyang anak na wag ng ganyang tanong, dahil sobrang nakakahiya ito para sa kanya, at hindi dapat tinatanong. Binanggit naman ni Aisha na walang masamang intensyon sa tanong na iyon at sa puntong ito, nagsalita na si Fate at ipinahayag ang kanyang interes kay Roxy, napaluhod siya at sinabi na nais niyang maglingkod kay Roxy hanggang sa kanyang huling araw. Naging masaya naman sina Roxy at ang kanyang ina sa magandang pagpapahayag na ito at gayunpaman, naging nerbyoso si Roxy at sinabing kailangan niyang magpahinga muna sa kanyang kwarto. Sa sandaling ito, patuloy na nakipag-usap siya kay Fate tungkol dito at hindi naman niya nagawa ang anumang masama, ipinaliwanag niya na laging napapaatras si Roxy kapag nagiging awkward ang sitwasyon dahil medyo mahiyain ito. Pagkatapos, ibinahagi niya ang isang maikling kwento tungkol sa nakaraan ni Roxy na nagmumungkahi na dati itong umiiyak nang makakita ng gagamba at nagwawala pa na tila ba sumisigaw. Nagulat si Fate nang marinig ito at sinabi na nagbago na ang mga bagay, dahil ang kanyang anak ay naging isang mahusay na banal na kabalyero na at kinakatakutan na ngayon ng marami, si Aisha ay patuloy sa kanilang pag-uusap kay Fate, lalo na't pagkatapos mawala ng kanyang asawa. Biglaan daw niyang kinailangang maging pangulo ng kanilang pamilya, na isang bagay na di niya inaasahan at pinatibay ni Fate ang kanyang loob sa pagsasabi na magaling na banal na kabalyero si Roxy at pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Siya ay sobrang mahusay sa kanyang mga gawain bilang pangulo ng pamilya. Doon ay lumipat ang eksena kay Roxy sa kanyang malaking kwarto at binuksan niya ang isang kahon at agad na tumugtog ang nakakaaliw na musika. Napaluha siya habang tinitingnan ang isang estatwa ng kanyang ama na hawak ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya noong siya'y maliit pa, hawak ang kanyang kamay at nagtuturo na ilagay ang kanyang espada malapit sa kanyang dibdib. Napakagaling na ama ito at hindi inaasahan na magiging banal na kabalyero siya katulad niya. Sinasabi niya sa estatwa ng kanyang ama na nais niyang maging katulad niya na gagawa ng proteksyon sa mga mahihina at sa kanilang bayan laban sa kasamaan at mga banta mula sa labas. Pabalik sa kasalukuyan, makikita natin si Fate na nag-aani ng mga ubas at may lumapit na lalaki na may malaking sombrero, at nag-aalok ng baso ng sariwang katas ng ubas kay Fate.
Sobrang tuwang-tuwa si Faith nang tikman ang katas ng ubas dahil sa sobrang sarap nito at ipinaliwanag ng lalaki na ito ay ang strength elixir, at siya mismo ang nagtuturo sa mga lord kung paano ito itanim sa lupain sa maraming henerasyon. Lahat sa lupang ito, kasama na si Sir Mason ay umiinom ng elixir na ito, at pagkatapos ay tinanong ni Faith kung si Roxy ay tumutulong din ba sa pag-aani taon-taon. Ipinaliwanag ng lalaki na oo. Ngunit may limitasyon dahil mas gusto ni Roxy ang pangangaso ng mga halimaw at ang pag-aani na ito ay hindi lamang para sa ubas, kundi para sa maraming pananim, kaya maraming mga halimaw ang lumalabas upang humanap ng pagkain. Itinuro ng lalaki ang lugar kung saan nanggagaling ang karamihan sa mga halimaw lalo na ang mga kobolds at sa puntong ito, napansin ng lalaki na nagugutom na si Faith mula sa kanyang pag-aani. Maingay ang kanyang tiyan, nagpapahiwatig ng kanyang kagutuman dulot ng kanyang buong araw na trabaho at nagtawanan sila sa magaan na usapan na ito at pagkatapos, lumipat ang eksena kay Faith na nagdadala ng mga ubas sa lugar. Lumapit si Roxy sa kanya at sinabihan siyang bumalik na lang nang wala siya dahil plano niyang manatili roon ng sandali. Nagsimula nang bumalik si Faith ngunit bigla siyang nakatagpo ng isang babae na hawak ang isang malaking espada na mas mataas pa sa kanyang tangkad. Lumapit siya sa kanya na may kuryosidad, at nang tumayo ito sa harap niya at tiningnan siya sa mga mata, napagtanto siya dahil ang mata nito ay tila pareho sa kanya na nakabalot ng pula. Sumubok si Faith na gamitin ang kanyang kakayahang pandama para alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa babae, ngunit wala siyang natuklasan at pagkatapos ay binigyan siya ng babae ng isang kakaibang tingin at naglakad palayo. Tinawag siya ni Faith at tinanong kung pwede itong maghintay at tinanong kung ano ang layunin nito sa lugar na iyon. Sinabi ng babae na pumunta siya upang habulin ang Cobalt Monster, pagkatapos ay tiniyak nito sa kanya na magkikita sila ulit at iniwan ang lugar. Tinanong ni Faith ang kanyang espada sa pamamagitan ng telepatiya tungkol sa babae, ngunit ipinaalam ng espada sa kanya na wala siyang nakuhang impormasyon tungkol dito, at dito ay nagulat si Faith dahil karaniwang alam ng espada ang lahat subalit ngayon ay wala itong impormasyon na ibinigay. Ipinahayag ni Faith ang kanyang inis sa kakulangan ng kaalaman ng kanyang espada at ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya. Ipinaliwanag ng espada na may mga bagay siyang hindi alam dahil sa wala siyang kakayahang manghula, pati na ang pagdating sa astrolohiya at pagsummon ng mga demonyo at espirito para malaman ang nakaraan. Sa sandaling ito, dumating si Roxy na may dalang dalawang bag at hiningi kay Faith na magdala ng isa rito at nagulat si Faith. Dahil sa simula pa man ay sinabi na ni Roxy na mananatili siya roon sandali at hindi susunod sa kanya. Ngunit binanggit ni Roxy kay Faith na kukunin niya ang ilang ubas at nang tingnan ni Roxy ang babae, ipinaliwanag nito na ang babae ay nagmula sa lungsod ng Galia at sinabi ni Faith na narinig niya na ang Galia ay lubusang nawasak, at kinumpirma ni Roxy na ito nga ay totoo. 1,000 taon na ang nakalipas may malakas na hukbo ang Galia. Ngunit napasok ito ng alon ng mga halimaw na nagdulot sa kanilang sibilisasyon na bumagsak at maraming tao ang namatay. Gayunpaman, may mga natirang nabuhay at bagamat hindi siya sigurado kung nakakita na siya ng orihinal na taga-Galia at sa pagwawakas ng kanilang usapan, sinabi ni Roxy kay Faith na kailangan na nilang bumalik sa palasyo, kaya't sinundan niya ito. Binanggit niya kay Roxy na narinig niya ang tungkol sa mga halimaw at nag-aalala siya sa kanya sa paglaban sa mga ito mag-isa. Ini-assure siya ni Roxy na hindi siya mag-iisa, sapagkat may mga banal na kabalyero ang kasama niya at siya rin ay isa ng banal na kabalyero, kaya't walang problema. Biglang napansin ni Roxy na nahulog ang ilang ubas kaya't siya'y nagmadaling kumuha nito kasama ang tulong ni Faith at kinabukasan, natakpan ng makakapal na ulap ang mga ubasan sa bukid ni Roxy at nakita ng mga magsasaka na kinain na ng mga halimaw ang lahat ng ubas at nagkaroon sila ng malupit na pagwawasak dito. Dumating si Roxy kasama si Faith at ilan sa kanyang mga tauhan sa eksena at nang makita ni Faith ang mga halimaw, kinilala niya ito bilang mga kobold at sinabi ni Roxy na ito ang kanyang tungkulin. Habang papalapit sila sa lugar, nakaramdam sila ng kakaibang bagay malapit sa isang puno at bigla na lamang nagpakita ang isang malaking halimaw, na ikinagulat ng parehong si Faith at Prinsesa Roxy. Hindi pa ito nakita ni Faith kailanman at tila ba isang napakalaking nilalang ito at si Faith ay nakaramdam ng isang kakaibang pagnanasa nang makita ang malalaking halimaw, at nagkaroon ng paglaway ang kanyang bibig nang makita ito. Napansin ito ng kanyang espada at binalaan siya na sobrang nagugutom siya dahil sa sobrang laway, naintindihan ni Faith na hindi ito ang tamang oras para sa ganitong reaksyon. Bago siya kumilos,
Tinanong ni Fate ang kanyang espada upang suriin ang lakas ng halimaw at natuklasan niya na ito ay isang level 50 na halimaw at ito'y ikinagulat niya. Ipinaliwanag ng kanyang espada na ito ay isang crown beast na isang matapang na nilalang na nagbibigay ng kalungkutan at ito ay bunga ng mga daang taon ng kanyang paghahasik. Ito ay isang natatangi at malakas na entity na labis na kakaiba mula sa mga karaniwang halimaw. Nagbigay katiyakan si Roxy sa takot ng mga mamamayan na bilang isang banal na kabalyero, siya ay mag-aalaga at magpalaganap ng kaligtasan sa kanilang lupain at sa lahat ng taga-roon mula sa mga halimaw. Nirekomend niya sa kanila na maghanap ng kaligtasan at gagawin nila ang paghahanda para sa laban sa mga mandirigma. Natanggap ng buong pasasalamat mula sa mga mamamayan ang kanyang mga salita. Gayunpaman, pinipilit ng espada ni Fate na hindi niya kayang harapin ito mag-isa dahil sobrang malalakas ang mga halimaw para sa isang bata pang banal na kabalyero gaya niya. Nagsalita ang isa sa mga mandirigma na nagsabing sila na ang maghahanda ng maayos para sa laban na ito, na magdudulot ng ilang oras na paghahanda. Iniwan si Fate na mag-isip sa sitwasyon at natanto na ang pagharap sa isang level 50 na halimaw ay labis na labas sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Si Fate ay determinadong hindi payagan na mamatay si Prinsesa Roxy. Sa gabi ay namamataan nila ang maraming halimaw, at si Fate ay nanunood sa kanila mula sa tuktok ng bundok at nakikipag-usap siya sa kanyang espada. Kinikilala ang papel nito sa darating na laban. Mukhang natutuwa siya sa kasiyahan ng kanyang espada sa darating na laban. Ngunit alam niya na hindi niya pwedeng baliwalain ang mga pangyayari sa lupain nila Roxy, at hindi niya papayagan na mamatay si Prinsesa Roxy laban sa mga halimaw. Nakita niya ang isang grupo ng mga halimaw at sinabi ng kanyang espada sa kanya na may isang crowned kobold at malamang ang iba ay mga mas maliit na kobold, at napagtanto ni Fate kung ano ang magiging plano niya, at napagpasyahan niyang harapin sila ng buong lakas. Nagiging malaking pana ang kanyang espada at handa na siya sa laban at pinapabagsak niya ang mga mas maliit na kobold isa-isa gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Napaka-impresibo ang kanyang mga kasanayan sa laban, ngunit nananatili ang crowned kobold kasama ang ilan pang mga mas maliit na kobold, at hindi nila kaya na sumabay sa kanyang pag-atake. Namumuno ang malaking kobold sa kanyang mga mas maliit na kasamahan at nagiging marahas ang labanan sa pagitan ni Fate at ng mga halimaw at naglalaban sila ng malupit, determinadong lipulin ang mga ito. Subalit nang subukan niyang patamaan ang malaking kobold ng isang arrow, napigilan ito ng halimaw at labis siyang nagulat sa lakas ng halimaw at ang kanyang espada ay nagpayo sa kanya na lumapit sa halimaw upang pwede niyang mahampas ito. Agad na lumapit si Fate sa malaking kobold na may layuning patayin ito. Mayroong skill ang malaking kobold na tinatawag na Destruction Punch na kayang puminsala sa armor at masira ang mga buto, at sirain ang mga internal organs. Binalaan si Fate ng kanyang espada tungkol sa nakamamatay na atake na ito at doon ay nanatili siya sa kanyang lugar upang maiwasan at gayunpaman, sa kabila ng kanyang pag-iingat, ibinigay ng halimaw ang malakas na suntok sa balikat ni Fate na nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa. Tinawag siya ng kanyang espada at hinihikayat siyang ituloy ang laban at nagsikap si Fate na bumangon at handang harapin ulit ang kobold. Umatake siya sa halimaw at nagtagumpay siyang hiwain ang isa sa mga braso nito. Pagkatapos nito, sinabi ng espada sa kanya na mag-pretend na mawalan ng malay at natutunan daw nito ang isang matalino na trick. Nahampas siya ng halimaw ng malakas at itinapon siya, at doon ay dali-dali itong lumapit at ginamit ang kanyang slaughter skill para patayin ang halimaw. Ipinaliwanag ng espada na ngayon ay pwede niyang gamitin ang Secret Art of Level 1, na mangangailangan ng 10% ng kanyang kasalukuyang mga stats at nag-transform ang espada sa isang mas malakas na anyo, at ginamit ito ni Fate para masaktan ang halimaw. Pagkatapos nito, nagsagawa si Fate ng malakas na atake at agad lumipat ang eksena kinabukasan, kung saan maraming tao ang namangha sa dami ng mga halimaw na kanyang napatay na may mga marka ng espada at arrow. Inisip ni Roxy na baka may mga enchantment ang mga arrow at nagtanong kung sino naman ang maaaring gumawa nito. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang ina, ipinahayag ang kanyang kalungkutan sa mga pagkasira. Binanggit niya ang isang babae mula sa Gallia na kamakailan lamang nakita at nabalitaan na ito'y mas malakas pa kaysa sa mga banal na kabalyero. Si Roxy ay nakakita ng sobrang pagod na si Fate at inirerekomenda niyang magpahinga muna sila. Lumapit si Fate sa ina ni Roxy at humiling ito ng tulong mula kay Fate na manatiling kasama at suportahan ang kanyang anak.
Nagulat si Faith at akala niya wala siyang lugar sa tabi ng isang katulad ni Roxy, subalit nilinaw ng ina ni Roxy, na hindi niya kailangang magkaroon ng authority o kapangyarihan tulad ng isang banal na kabalyero, ngunit ang kanyang pagiging handa na tumulong ay mahalaga sa kanya. Inamin niya na dati siyang isang ordinaryong babae na walang kahusayan, ngunit sinuportahan niya ang kanyang asawa sa iba't ibang paraan at nadama niya na ang pagiging solo na magulang niya kay Roxy ay nagdudulot ng mga hamon. Sa gabi, makikita natin si Faith na pumapatay ng maraming halimaw at sinasabihan siya ng kanyang espada na gamitin ang isang lihim na skill katulad ng slaughter skill. Sumagot naman si Faith na wala namang halimaw na mas malakas kaysa sa mga goblin dito. Binalaan siya ng espada na nauubos na ang oras at kinakailangan niyang magdesisyon kung ano ang susunod. Malungkot na sinabi ni Faith na wala siyang karapatan na manatili sa tabi ni Lady Roxy at pagkatapos nito, pumasok ang isang matandang lalaki sa eksena at sinabi na si Mr. Hu ay sasama sa misyong paghahanap ng leech at posibleng naghahanap siya ng madaling karangalan. Nagplano silang ipadala ito sa Galya kung saan maaaring maging pagkain ito ng mga halimaw. Pinayuhan ng may-ari ng tindahan ang mga taong gaya niya na manatili sa ligtas na mga lugar, at may iba pang pupunta sa misyon sa Galya. Nagulat si Faith sa balita tungkol sa isa pang misyon sa Galya kahit nakamamatay lang ni Mr. Mason at sa susunod na eksena, makikita natin si Roxy na nakatayo sa harap ng libingan ng kanyang ama at sinasabi sa kanya na siya ay naatasan sa misyon sa Galya. Lumitaw si Faith at sinabihan si Roxy na huwag pumunta sa Galya dahil natatakot siyang hindi ito makakabalik, pero pinaninindigan ni Roxy ang kanyang desisyon at iniwan si Faith sa likod. May nag-uusap na lalaki na nagsasabi na ang pamilya Hart ay pinagmumulan ng kaguluhan para sa pamilya Bel-Eric at sa iba pang mga kabalyero. May mga chismis na nagsasabing nag-prepare rin ang pamilya Hart para sa misyon sa Galya. May isang babae na nagsasalita kay Hotto, binanggit sa kanya na magkakaroon sila ng pagkakataon na maalis ang pinagmumulan ng abala at kaya na niyang asikasuhin ang iba. Sinabi ni Hotto na sana ay makasama siya pero agad binanggit ng babae na hindi ito para sa kaligayahan kundi para sa isang misyon. Sinabi ng kapatid ng babae kay Hotto na maaari siyang umasa sa kanya sa usapin patungkol sa leech at doon ay makikita natin si Faith, sinasabing hindi niya kaya na baguhin ang opisyal na utos at hindi niya kaya pigilan si Lady Roxy. Ngunit hindi niya rin pinapayagan ang mga ito na tretuhing mga tao na parang basura at magdulot ng higit pang paghihirap. Bigla na lang lumitaw ang mga kabalyero sa likod niya, at isa sa kanila ang nagsabing ang batang ito ay malamang ay mamamatay sa kamay nila. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.